Sa gitna ng alegasyon ng human trafficking at iba pang paratang sa grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated, iginiit po ng kanilang leader na si Senyor Aguila na walang nagpunta sa kanilang nagsisiyasat mula sa NBI. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang hiling ko lang is yung fair naman. Fair. Masakit daw para sa leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na may naglalabas ang findings laban sa kanila. Gayong wala raw pumunta sa kanila para mag-imbestiga. Style by publicity. Wala hong pumunta dito para mag-imbestiga? Wala. NBI, wala. Sinabi nila ito matapos sabihin ng DOJ na lumabas sa investigasyon ng NBI na may mga paglabag sa sitio Kapihan, partikular na ang Anti-Trafficking in Persons Act at Child Abuse mula pa noong 2019. Sabi ng DOJ, base sa kwento ng mga biktimang menor de edad, bukod sa sapilitang pagpapakasal, pilit din daw silang pinapasali sa military exercises at mabibigat na trabaho. Sa report daw ng NBI Caraga, mga dismissed na miyembro raw ng Philippine National Police ang ilan sa mga trainer ng mga bata. Naghain na ng kasong qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, violation of the child marriage law at violation of the child abuse laban sa organisasyon sa Office of the Provincial Prosecutor of Surigao del Norte. Sabi ng DOJ, ilang beses na ipinatawag ng NBI Caraga si Senyor Aguila at 3 kasamahan nito na hindi pinangalanan, pero hindi raw sila sumipot. Sagot ng SBSI, Wala naman talagang nangyari dito. Meron namang mga parents dito. handa raw silang humarap sa anumang investigasyon basta maging patas lang daw. Magpunta rin daw sana roon ang mga senador. Emosyonal naman ang ilang magulang mga batang hawak ngayon ng DSWD nang magsalita sa media para umanong patunayan na hindi totoo ang mga paratang. Napakasakit po kasi sa side namin. Ano po ang masakit sa inyo? Yung binabato nila na ganito may child trafficking. Nakausap din namin ang isang menor de edad na minsan nasa kustudiya ng DSWD at nagsalita daw laban sa grupo. Tinuruan nila po kami. Like nung time pong nasa DAPA po kami, nung nasa judge, sinabihan nila po ako na wag sumama sa mama ko. At sinabihan nila na iiyak daw po ako para po daw maniniwala sa akin yung judge kasi napipilitan para sumaksi sa kaso na binigyan niya ako ng cellphone. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Senator Riza Hontiveros na siyang nagsiwalat ng gawain ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.